May mga lugar sa mundong ito kung saan hindi maabot ng liwanag, at mga sikreto na kahit oras ay hindi mabubura. Isa na rito ang Blackwood Convenience. My name is Ethan, I'm 18 years old, and that night, I went to a place na walang gustong puntahan. Pero para sa akin, trabaho lang yun gaya ng iba. Mataas ang sweldo, madaling trabaho. At kaya tinanggap ko ang night shift sa Blackwood Convenience. Nang pumasok ako sa tindahan na yon, hindi ko alam na nakatuntong lang ako sa isang bangungot, kung saan ang bawat hakbang ay kailangang sumunod sa isang kakaibang tuntunin, kung saan ang nakikita mo ay hindi palaging totoo, at kung saan ang katahimikan ay maaaring pumatay sa iyo ng mas mabilis kaysa sa anumang halimaw. Si Ethan ay nagsimulang makilala ang kanyang nakatatanda, isang lalaking mukhang doon na siya nagtrabaho sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Ethan, duguan ng mga mata, bumubuga ng sigarilyo ang bibig na para bang napakaraming bagay ang nakita niya para ipaliwanag. Huwag ka nang magtanong, sabi ng senior na paos ang boses at puno ng lungkot. Don't ask, Eloy. Don't even think about trying to explain. This is your job, and if you want to survive the night, you will follow every rule in this book. Huwag tumingin sa mga customer sa tatloan, huwag makinig sa mga katok sa freezer. At higit sa lahat, huwag tumingin sa hamog sa labas ng pinto ng higit sa 30 segundo. I don't understand. Convenience store lang. Bakit may mga kakaibang rules? Pero hindi ko na tinanong, I just smirked kasi bata pa ako at confident. $45 an hour para sa akin, yun lang ang kailangan ko. Huwag na, bulong ng senior, puno ng takot at pag-aalala ang kanyang mga mata. And yet, did it hindi ko mapigilang tumingin sa figurang iyon. Paano kung baliwalain ko ang panuntunang ito? Paano kung tingnan ko ito? At doon ko napagtanto. I had made a first mistake. Noong gabi niyon, nasaksihan ko ang mga hindi maipaliwanag na bagay. Mga malabong nilalang sa ambon, kakaibang mga tunog ng katok mula sa mga lugar na hindi nakikita ng sinuman. At nalaman ko na ang mga patakaran ay hindi lamang bawal, kundi mga safety net na nagpapanatili sa akin sa oras-oras. This wasn't no job anymore. This was a fight for survival. And learned na kapag nakapasok ka sa Blackwood Convenience, hindi ka na makakaalis gaya ng ginawa mo noong una. Sa puntong ito, nagbago ang musika, unti-unting tumaas ang tensyon, at nagsimulang magbukas ang mga mahiwagang pangyayari. Ang isang madilim na ilaw ay tumagos sa makapal na ulap na nagbibigay liwanag sa isang lumang convenience store. Ang shot ay kinunan mula sa itaas, ang kalye ay desyerto, na may tanging tunog ng hangin na umiihip at ang fog na gumugulong. Ang gabi ay madilim, walang buwan, at ang kalye ay kasing tahimik ng isang libingan. Kung hindi mo alam na ito ay umiiral, hindi mo ito mahahanap. Ngunit natagpuan ko ito. Blackwood Convenience. Sa isang lugar na malayo sa lungsod, kung saan tila huminto ang oras, nakatayo ang Blackwood Convenience, tahimik, parang senyales ng pagwawalang bahala. Isa itong convenience store, ngunit hindi ito katulad ng iba pang nakilala mo. Si Ethan, 18, ay nakatayo sa labas ng pinto, nakatingin sa pamamagitan ng frosted glass. Papasok na siya. I'm Ethan, 18, and it's my first night working at Blackwood Convenience. Sa mataas na sweldo, hindi ako makakatanggi. $45 an hour, para lang sa night shift, easy peasy, diba? Pumasok si Ethan sa tindahan,
automatikong bumukas ang mga glass door na may malakas na pagsirit. Isang malamig na hangin ang tumama sa kanyang mukha. Walang laman ang tindahan, may mga lumang istante lamang at madilim na kapaligiran. Akala ko kikita ako ng madali dito, magsalansan lang ng mga istante, maglinis, at kung minsan ay gumagawa ng cash register. Pero may isang bagay na hindi ko alam, ang kakaharapin ko ay hindi lang isang normal na trabaho. Si Ethan, parang naguguluhan at curious ang mga mata niya. Ang eksena ay pinutol sa senior character na nakatayo sa likod ng counter, may hawak na sigarilyo. Ikaw ay isang rookie, tama? Mag-ingat sa mga patakarang ito. Walang sinuman ang nabubuhay ng matagal nang hindi sumusunod sa kanila. Ibinigay ng senior character kay Ethan ang isang manipis na libro. Ang pabalat ay luma, punit-punit at nakatiklop. Bumuntong hininga ang nakatatanda at nagsimulang sabihin kay Ethan ang tungkol sa mga kakaibang alituntunin. Senior, malubhang. Huwag mong isipin na biro ito. Ang mga patakarang ito ay hindi para sa paglalaro. Ang mga ito lang ang bumubuhay sa iyo sa magdamag. Lalo na huwag kang tumingin sa customer ng 3 huwag makinig sa katok sa freezer. At higit sa lahat, huwag tumingin sa hamog sa labas ng pinto ng higit sa 30 segundo. Kinuha ni Ethan ang libro at binuksan ito. Nakita niya ang mga dilaw na pahina, ang pagkakasulat at mahirap basahin. Ito ay talagang isang biro, tama? Isang uri ng laro upang takutin ang mga bagong empleyado. Seryoso si senior. Hindi biro, bata. 3 years na akong night shift dito. At kung nandito pa ako, malamang hindi ka na magtatagal dito. Huwag ka na magtanong, sumunod ka na lang. Nakatuon ang kamera sa mga kakaibang panuntunan sa aklat, mga linya tulad ng walang contact sa mga customer sa 3 bawal kumakatok sa freezer, panatilihin static ang radyo mula hating gabi hanggang 4 I've never heard of such strange rules. Pero baka susubukan ko. Tumayo si Ethan sa harap ng counter, nakatingin sa wall clock. Mabagal na lumipas ang oras, kakaibang tahimik ang kapaligiran sa tindahan. Ngunit walang nangahas na magtanong. Walang nangahas na hamunin ang mga alituntuning iyon. At kapag sumapit ang 3 napagtanto mo na ang mga patakarang ito ay wala para panatilihin kang ligtas na riyan sila para iligtas ka sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Ang kamera ay gumagalaw sa mga estante, madilim na anino, at kumikislap na mga ilaw ng neon. Ang tanawin sa bintana ay unti-unting nagiging malabo na may makapal na fog mula sa labas. At saka, kapag umabot ang 3, walang pareho. Kailangan nating harapin ang hindi nakikita at mabuhay sa gabi. Ang mga fluorescent na ilaw ay kumikislap na nakakatakot. Ang tunog ng radyo na nagpapatugtog ng puting ingay na tila may mahinang bulong. This world is never easy to explain. Lalo na pagdating sa mga bagay na nangyayari sa gabi. Noong gabing iyon, nagsimulang lumampas ang mga pangyayari sa aking naiintindihan. Tumayo si Ethan sa may counter, nakapatong ang kamay niya sa radio na nag-ingay. Pinihit niya ang radio knob, sinusubukang patahimikin ito, ngunit lalo lang lumakas ang tunog. Nagsimulang luminaw ang bulungan. Anong nangyari? Ano ang ginagawa nitong tunog? Matindi ang pagkislap ng mga ilaw, at pagkatapos ay lumitaw ang mga kakaibang salita sa bulong. Tumingala si Ethan, nakaramdam siya ng pagkabalisa. That whispering wasn't random.
Akala ko narinig ko ang mga salitang tulungan mo ako, pero baka imahinasyon ko lang yon. Pero hindi pala. Freezer, isang malambot ngunit matatag na katok. Isang katok mula sa loob ng freezer. Humakbang papalapit si Ethan, nanininig ang kamay habang hawak ang doorknob. May tao ba dyan? Umuulit ang katok, sa bawat pagkakataon ay humihina at bumabagal. Ang isang pakiramdam ng inis ay tumataas. Ang pagkatok mula sa freezer ay isa sa mga bawal. Isa sa mga patakaran sa aklat, huwag kailanman buksan ang freezer pagkatapos ng hating gabi. Ngunit si Ethan ay patuloy na lumalapit. Hinahampas niya ang pinto ng freezer, ngunit sa loob ay kadiliman, walang iba kundi malamig. Wala naman. Akala ko paranoid ako. Ang mga kumikislap na fluorescent na ilaw ay lumikha ng isang madilim na kapaligiran, isang pakiramdam ng inis sa kalawakan. Ang hitsura ng misteryosong customer sa 3am. Sa 3am, ang otomatikong pinto ng tindahan ay bumukas ng husto, isang anino na figura ang lumitaw mula sa labas ng pinto. Lumingon ang bida at nakita ang isang customer na papasok. Hindi malinaw ang figure ng customer at may kakaiba sa paraan ng paglipat niya. Ito ay kapag naunawaan ko na ang mga patakaran ay hindi lamang payo, ngunit mga tagubilin para sa kaligtasan. Pumasok ang customer, tahimik. Nag-alinlangan si Ethan, nagbabalak na kumustahin, ngunit naalala ang panuntunan ng hindi pakikipag-usap sa mga customer sa 3am. No. I can't do that. Don't look, don't say hello. Naglakad ang customer patungo sa counter, ngunit walang sinabi. Tumayo si Ethan, hindi naglakas loob na kumilos, ngunit hindi maiwasan ng kanyang mga mata na sundan ang customer. Ito ang sandaling na pagtanto ko na ang bawat aksyon na aking gagawin ay may mga kahihinatnan. Ang isang tingin, isang salita, ay maaaring maglagay sa akin sa isang lugar na hindi ko matatakasan. Tumayo ang customer, parang may hinihintay. Lumabo ang mga mata ni Ethan, hindi makita ng malinaw ang mukha ng tao. Biglang tumalikod ang customer at lumabas. Umupo si Ethan sa counter, hawak ang rulebook sa kamay. Muli niyang binuksan ang mga dilaw na pahina. Patuloy na lumitaw ang mga kakaibang panuntunan. Ang librong ito pahina sa pahina, hindi lang ito mga paalala kundi mga babala. Ang mga babala ay hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa kaligtasan. These things are real. I can't believe it, how could just a little mistake lead to something like this? Kausap ng bida ang kanyang senior. Tumingin ang senior sa libro, ang kanyang mga mata ay nakakalat at madilim. Mike siya yung hindi sumunod sa rules. And what happened to him you don't want to know. Ethan, puno ng pagdududa. Sino si Mike? Nasaan siya? Ang nakatatanda, tense, hininaan ng boses. Nawawala siya. At hindi lang si Mike, wala na rin ang mga nauna sa kanya. Hindi sila sumusunod sa rules, and you know those creatures don't spare anyone. Bumalik ang kamera sa aklat na may mga pulang letrang pinahiran sa mga pahina. Ang paglabag sa mga panuntunan ay hahantong sa hindi inaasahang kahihinatnan. Ang mga patakarang ito ay hindi para protektahan ka. Ang mga ito ay para panatilihin kang buhay. Kung hindi mo susundin ang mga ito, maaaring hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong umalis sa Blackwood Convenience. Ang cashier counter, si Ethan ay nakatayo na malabo ang tingin, abala sa pag-check ng kanyang relo. Ang tanawin mula sa labas ng bintana ay nagpakita ng makapal na hamog, mahinang tumatagos sa hamog ang mahinang liwanag ng sidewalk lamp. Biglang, nagkaroon ng mahinang paggalaw sa hamog at isang kakaibang figura ang lumitaw. Ang figurang ito ay masyadong matangkad, payat at gumagalaw ng hindi natural.
3:00 na ng madaling araw. Nang maging mabigat ang katahimikan sa paligid ng Blackwood Convenience. At pagkatapos, parang multo, may lumitaw na kakaibang figura sa hamog sa labas ng pinto. Hindi tao, ni anumang nilalang na nakita ko. Si Ethan, puno ng pagkalito at takot ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa bintana, ngunit sa sandaling iyon, bumaba ang kamay ng nakatatanda na pinipigilan si Ethan na makakita ng malinaw. Huwag kang titingin. Huwag kang titingin. Ano yun? Hindi naman tao yun, di ba? Ay isang figura ang gumagalaw sa labas ng pinto, natatakpan ng dilim ang kakaibang hugis. Ito ay isang payat na nilalang, kumikilos ng malata, na parang nagpapanggap na tao. It's not the person. It's something else. Isang nilalang kung saan hindi maabot ng liwanag. Tumayo doon si Ethan, hindi maalis ang tingin sa kakaibang figura, nakakuyom ang mga kamay. Anong dapat kong gawin? Hindi ko kayang tumayo ng ganito. Nagulat ang senior, lumingon siya kay Ethan na may gulat na ekspresyon. Never interact with it, don't do anything. Sundin ang rules. Otherwise, darating sila. Isang katok ang nanggaling sa freezer, bawat katok ay parang kakaibang tawag. Ang hangin sa tindahan ay naging napakalamig kaya't ang hininga ni Ethan ay makikitang tumakas sa manipis na ambon. At pagkatapos, nagsimula ang katok. Marahan ang katok pero mas matindi. Galing ito sa freezer. Sa lugar na hindi ko mabuksan. Lumipat sa freezer, kung saan nagsimulang tumaas ang kakaibang ambon, palakas ng palakas ang tunog, parang may kumakatok sa pinto ng freezer. Talagang walang tao dyan. Hindi pwede. Ang mukha ni Ethan, tumingin siya sa paligid, isang pakiramdam ng pagkabalisa at takot na hindi maalis-alis. Every time you break a rule, it's not just that sound. It's the feeling of something approaching. Something that can't touch but can only feel. Pakiramdam na binabantayan at inaatake. Sa labas ng bintana, kung saan nananatili ang ambon, dumaan ang mga mahihinang figura. Lalong lumakas ang mga kaluskos mula sa freezer, parang may kumamot sa salamin. Nag-iba ang hangin sa tindahan, napakalamig kaya kitang-kita ang malamig na hangin. At pagkatapos may na-realize ako. Hindi lang ako sinusundan. Hinahabol ako. Bawat hakbang, bawat inay sa labas ng pinto ay may layunin, ay bahagi ng kanilang plano. Umalis si Ethan nang makita ang pagkutitap ng mga ilaw mula sa mga bombilya, nakaramdam ng compress ang hangin. Umalinggaw ang mga scratching sound mula sa kung saan, ngunit hindi matukoy ang pinagmulan. Ethan, nataranta, sinusubukang manatiling kalmado. Anong nangyayari? Don't tell me sinusundan ako eh. Ang mga kalmot, pagtapik at paggulong ay pinaghalo na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Lumingon si Ethan, nakatingin sa senior niya. Hindi makatakas, hindi makatakbo. Huwag kang tumingin sa kanila. Huwag makinig. Ang mga nilalang na iyon hindi nila pinapatawad ang sinuman. Kapag lumabag ka sa isang panuntunan, lalapit sila. Pinutol sa freezer scene kung saan huminto ang katok, napalitan ng nakakatakot na katahimikan. Nagiging mabigat ang kapaligiran, tense na parang naghahanda para sa isang pag-atake. Psychological at physical warfare. Unti-unting lumilinaw ang paghingal ni Ethan. Parang umiikot ang lahat sa paligid niya. Ang lamig ay sumasalakay sa kanyang katawan at parang hindi siya makakatakas sa lugar na ito. We have to follow the rules. That's all I can do. Every step, every breath, I can feel them near. Don't do anything wrong. Don't think about breaking it, otherwise you'll see them coming. Ang kamera ay huminto sa freezer scene, biglang bumukas ang pinto ng freezer.
Habol ang paghinga ni Ethan. Isang madilim na anino ang lumitaw mula sa loob, dahan-dahang lumalawak palabas. Hindi impossible. Hindi na mauli. Ang mga nilalang na iyon ay dahan-dahang lumitaw. Ang kanilang mga hugis ay malabo at mailap. The scratching sound was stronger than ever, parang papalapit sila kay Ethan. Bumukas ang kamera sa Blackwood Convenience Store, ngunit hindi na ito tahimik gaya ng dati. Ang mga bintana ay sira, ang mga estante ay sira, ang mga dingding at sahig ay natatakpan ng mga mansa. Ang mga fluorescent na ilaw ay kumikislap, ang espasyo ay napuno ng katahimikan. Ang eksena ay isang larangan ng digmaan, na para bang ang tindahan ay inatake ng bagyo sa buong magdamag. Sa wakas, lumipas na ang bagyo. Ang natitira sa Blackwood Convenience ay tumpok na ng mga guho, tiwangwang. Pero buhay pa rin kami ng kapatid ko. At iyon na lang ang mayroon kami. Si Ethan at ang kanyang kapatid habang naglalakad sila sa mga guho, naghahanap ng anumang bagay na makakatulong sa kanila na mabuhay. Ang madilim na liwanag ay kumikinang sa mga sirang pader, at ang malamig na hangin ay tila kinakain ang lahat. Kami nakaligtas. Ngunit ang tindahan nito ay ganap na nawasak. Senior, marahan, ngunit may pahiwatig ng desperasyon. The rules, those rules are everything. Buhay pa tayo, pero kung hindi natin susundin, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon. Ang pangunahing tauhan at ang nakatatanda ay patuloy na naghahanap sa paligid ng tindahan, tinitingnan ang mga nawasak na lugar. Walang natitira kundi mga durog na bato, at isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa hangin. Nagpatuloy kami sa paghahanap. Hinahanap kung ano ang natitira upang mabuhay. Ngunit nang makita ko ang lahat ng natitira sa lugar na ito, may napagtanto ako. Ang mga patakaran ay hindi lamang isang paraan upang mabuhay sa gabi, ito lamang ang mga kondisyon para sa ating pag-iral. Kung hindi natin sila susundin, kung hindi tayo nabubuhay sa kanila, wala tayong anumang bagay. Hawak ni Ethan ang rulebook, nanginginig ang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Naroon pa rin ang mga alituntunin, ngunit ngayon ay parang mga sumpa sila kaysa sa mga tabubilin. Ang libro ay parang ang tanging bagay na humahawak sa kanila sa wasak na mundong ito. Anong ginawa natin para makarating dito? Yung mga taong hindi sumunod sa rules noon, anong nangyari sa kanila? Ang kamera ay pinutol sa senior, nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga matatandang empleyado. Ang kwento ay nagiging mas matindi, puno ng kalungkutan at sakit. Mike, Sarah, Tommy, yung mga taong nauna sa atin. Hindi nila naintindihan, hindi sila naniniwala sa rules. At ngayon wala na sila. Wala na sila, parang mga multo. Ang natitira na lang ay ang libro at ang mga patakarang iyon. Kung hindi nila sinunod ang mga ito, binayaran nila ang presyo. Panloob na labanan at pagsasakatuparan ng katotohanan. Ang eksena sa labas ng tindahan, kung saan makapal pa ang hamog na para bang gustong lamunin ang lahat. Nagtagal ang shot, ang mga ilaw mula sa kotse ay umiilaw, ngunit ang lahat ay malabo at hindi malinaw. Hindi madali ang kaligtasan. Ang presyo ay paggalang at pagsunod sa mga patakaran, walang ibang pagpipilian. At habang lumilingon ako sa paligid, napagtanto ko na naging bahagi ako ng siklong ito. Isang siklo na hindi natatapos. Si Ethan at ang senior ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa ulap sa labas. Wala silang sinasabi, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala, hindi maalis ang kanilang sarili mula sa bangungot na nangyari. Is this the final end? Makakatakas pa ba tayo? O parte lang tayo ng mga hindi nakaligtas? Ang pangunahing tauhan ay nagsimulang maging mas may kamalayan sa kung ano ang nangyayari. Buhay, kaligtasan, at pagkawala ang nagpabago sa kanya. Sa wakas, tumayo si Ethan, hawak ang rulebook at tumingin sa kanyang senior. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Nabuhay kami, ngunit hindi dahil kami ay matalino o malakas. Nabuhay kami dahil sumunod kami sa mga patakaran. At kapag nalaman mo ang katotohanan tungkol sa Blackwood, hindi mo nais na umalis. Bumalik ang kamera sa tindahan, kung saan kumikinang pa rin ang mahinang neon light. Ang huling eksena ay isang sandali ng katahimikan. Ang lahat ay nakatayo at iniisip kung ano ang nangyari.